Hello guys! Welcome to Abay's Kitchen! And we are going to make lechon kawale. Ipapakita ko po sa inyo ang paggawa ko ng perfect lechon kawale using air fryer. Umpisahan na po natin! Okay, ito na po ang ating ingredients para sa ating lechon kawale. So, ang main ingredients po is itong ating liempo. Hindi po masyadong maganda yung nabili ko pero pwede na rin. Hindi ko alam kung bakit walang mabiling liempo ngayon. Siguro dahil marami nang gumagawa nitong lechong kawali natin. So itong liempo mga 700 grams to. Wala namang perfect na size para sa liempo. Ang importante lang makuha niyo yung magandang cut. Pero ito, pwede na yan. So, sa pagpapakulo, pinapakuluan ko po ng mga 45 to 1 hour. 45 minutes to 1 hour. So, sa pagpapakulo, kailangan po yung ating karne is nakalubog siya sa tubig. Then, lalagyan ko po ng 1 tablespoon na salt, mga 5 cloves of garlic, and then 2 laurel, 1 tablespoon of pamintang buo, and then kalahating sibuyas. Kalahati lang yung sibuyas na ilalagay ko kasi sobrang laki niya. So sa sibuyas, ganitong cut lang ang ginagawa ko. Kasi papalambutan lang naman natin yung karne. So pagka kumulo na yan, malulusaw na rin yung sibuyas or lalambot na rin siya. So hindi naman kaya hindi kailangang hiwain ng maliliit. So ganyan lang siya, parang cube lang. So ayan na. Yan lang po ang ating kailangan, simple lang. And then may nakabukod ako ditong rock salt, mga 1/4 cup to. Hindi ko alam kung magagamit ko siyang lahat, pero gagamitin ko to after ko mapakuluan yung karne. Papakita ko sa inyo mamaya kung paano ko siya ginagawa. So, magpakulo na tayo ng tubig para mapalambutan na natin itong ating liempo. Itong liempo is, ang ginagawa ko pala, hinihiwa ko siya sa gitna. So, para mailagay ko siya sa kaldero ng naka-flat. Kailangan kasi naka-flat siya para pag naluto siya is flat siya. Para madali tayong magluto ng lechon kawali. Para hindi ma-deform ang ating karne. Okay, umpisahan na po nating magpalambot. Okay, eto na po. So, nagpakulo na ako ng tubig. Siguro po mga 6 cups tong tubig. So, ang gagawin ko is ilalagay ko lang itong lahat ng ingredients. So, ilalagay ko itong 1 tablespoon na salt. Itong 5 cloves of garlic. 2 laurel. Yung 1 tablespoon ng pamintang buo. And then, mainit siya. Ang ating sibuyas. Kung maliit lang po yung sibuyas nyo, pwede nyo nang ilagay yung isang buo. So, haluin ko lang ng konti. Then, ilalagay ko na yung ating pork. So, sa pagpapakulo po is, ilalagay ko yung pork ng nasa ilalim yung skin. So, ilalagay ko lang siyang ganyan. Pagpapatungin ko na lang siya. And then, kung papakuluan ko siya ng, and po, make sure na nakalubog sila pareho. Kung papakuluan ko siya ng mga 1 hour, after 30 minutes po is, babaligtarin ko. Ilalagay ko naman yung parting may laman. Siya yung idadapa ko dyan sa ilalim. Para po balansi ang pagluluto natin. So, ayan po. Ang pagpapakulo lang is at least 45 minutes to
1 hour hanggang sa lumambot yung ating karne. And then after that, tsaka natin na titimplahan ng salt bago natin na gawing lechon kawali. So, 45 minutes to 1 hour po tayo. Ito na po. Sana okay na siya. Naka 1 hour and 10 minutes po ako. Medyo matigas ng konti yung oh yan, sobrang lambot na niya. Medyo matigas ng konti yung karne. So, nag-add ako ng 10 minutes. So, hanguin ko na siya. Ngayon, sa paghahango po, kailangan is dito siya sa wire rack para ma-drain siya. Matuyo talaga yung maalis lahat ng liquid. Okay. Ayan na, sobrang lambot. Okay. And then, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ilalagay yung asin, yung rock salt na ipinakita ko kanina. Okay, eto na. Pagkahango, habang mainit pa siya, and then, kailangan siyang i-drain. Ngayon, ang ginagawa ko is, nilalagyan ko dito ng asin sa ibabaw. So, make sure po na ilagay yung asin habang mainit pa, yung kahahango lang. Kaya hindi ko siya mahawakan kasi mainit. Tinutulungan ko na lang nitong spatula para medyo mas marami yung mailagay ko. But don't worry po, hindi siya aalat. I-drain din niya yung asin na yan. Itong ibabaw lang po yung may skin. Ito, medyo mahirap kasi naka-slant. Kailangan po is rock salt. Taas ko ng konti yan. Kailangan po is mainit talaga para yung asin is dumikit dun sa skin. Pagka kasi lumamig na yan, madadry na siya. So, hindi nyo na mapapadikit yung asin. So, ayan po. Ganyan po. So, ngayon po, ang gagawin ko dito is hayaan ko lang siya sa room temperature ng mga 1 to 2 hours bago ko siya ilagay sa refrigerator ng walang cover. So, ilalagay ko po siya sa refrigerator ng ganito lang siya. Hindi ko siya tatakpan. Pero, kailangan, nandito muna siya sa room temperature ng mga 1 to 2 hours. Hintayin ko siyang madry bago ko ilagay sa refrigerator. So, pag nilagay po sa refrigerator, at least minimum of 24 hours bago iluto. So, ayan po. Ganyan lang siya. Hintayin ko ng mga 1 to 2 hours bago ko siya ilagay sa refrigerator ng mga 24 hours. And then, after 24 hours, ipapakita ko po sa inyo kung ano na ang naging itsura niya bago natin iluto sa air fryer. Okay po. So, kita ulit tayo bukas after 24 hours. Hello! Welcome back po! Ito na po ang ating liempo. Ito na po ang itsura niya after
24 hours sa refrigerator. So, ito yung mga asin. Inabsorb niya yung lahat ng mantika dyan. So, ngayon, before natin siya iluto is, kailangan is tanggalin natin tong asin. So, hindi naman natin yan kailangan eh. Nilagay lang natin yung asin sa ibabaw para mas madry yung skin ng baboy, and then at the same time tutulong yan para maging crispy ang ating balat, pampa-crispy and pampa-dry. So ayan, i-remove lang natin lahat ng asin. So, tanggalin ko lahat ng asin, then ipakita ko sa inyo ulit. So, ayan, natanggal na natin ng lahat ng asin sa ibabaw. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung na-drain dito. So, ayan, lahat ng katas niya is napunta na dito, and then yung mga asin na nilagay ko, ayan din siya. So, hindi nakakatakot kasi hindi naman niya inabsorb yung asin. Actually, yung asin nga ang nag-absorb ng kanyang fats. So, ang ginagawa ko pong another way para maging mas crispy siya, ginagamitan ko po siya nitong tenderizer. So, kung wala po kayo nito, pwede yung tinidor, kaya lang mas mahirap yung tinidor kasi kailangan matulis talaga. So, or yung stick ng barbecue. Kung meron din kayong stick ng barbecue na bakal, okay din gamitin yun. Pero, ito talaga is binili ko para dito sa paggawa ng lechon kawali. So, ang ginagawa dito is ganito lang siya. Kailangan butasan itong buong skin. So, talagang as much as possible, mas maraming holes, mas maganda kasi mas crispy pag mas maraming butas. So, yan ang ginagawa ko. Talagang pagtiyagaan siyang butasin. Diyan mamaya habang ini-air fryer siya, makikita nyo yung mga bubbles. Magkakaroon niya ng mga bubbles. So, mas crispy siya pagka ganun. So, as much as possible, mas maraming butas, mas crispy. So, pagtiyagaan lang po natin gawin to para mas masarap ang ating lechong kawali. Talagang tiyagaan lang po. Sige po, tatapusin kong pareho to na mabutasan ko ng ganito, then ipapakita ko sa inyo yung susunod na way ko kung paano siya gawin. Okay, ito na po, natapos ko na siyang butas-butasin. So, isang way ko pong ginagawa para mas madali siyang slicein mamaya, nilalagyan ko na siya ng linya. So, ini-slice ko ng konti itong skin to make sure lang na mamaya pagka naluto na siya, hindi ako mahihirapang i-cut siya. Kasi pag malutong na siya mamaya, medyo mahihirapan tayong mag-cut. So, kaya nilalagyan ko na siya ng lime. Dito lang naman sa skin, para lang may guhit na siya pagka slice na mamaya, pagluto na. Yan, ganyan lang siya. Lagyan ko lang ng linya. So, parang nakita nyo ba? Yan. Konti lang yan. So, yun po ang ginagawa ko.
kung anong gaano kalaking slice po ang gusto nyo, kayo na po ang mag-decide. Pero ako, parang bite size sa amin ito. So, nilalagyan ko siya ng linya na maging apat na parts. So, ayan. Okay. Ngayon, isang secret pa. Secret na naman to. Marami tayong secret. Isang secret pa para to make sure na juicy and tender ang ating lechong kawali. Ang ginagawa ko is nilalagyan ko siya ng aluminum foil. Yung first stage ng pagluluto. So, papakita ko sa inyo yung kung paano ko siya ginagawa. Tatantayin ko lang yung size nitong pork. Okay. So, ganito po ang aking ginagawa. So, ang size ng pork is ayan sa gitna. So, gagawa ako ng parang container niya. Medyo mabusisi, pero pagka nakasanayan nyo na, magiging normal na sa inyo ang paggawa nito. So, ayan ang itsura. So, dapat ganun. So, itutupi ko lang siya dito. Isog natin yung konti. Pumutagilid itong ating pork. Sunod natin yung aluminum foil sa kanya. Kailangan hanggang dun sa edge ng skin. Okay, yan. Pwede na yan. And then sa kabilang side, medyo hili siya. Kasi tagilid ang ating pork. Okay. So, ayan. And then, yung other two sides. Para lang tayong gumagawa ng box para mapunta siya sa gitna. So, yan. Okay. Ayan. And then, ikukulong natin siya dito sa ating ginawang box. So, pag sasalubungin lang po natin yung ating aluminum foil. And then, itupi natin dito sa edge. Okay.
Yan. Ganyan lang po ang ating kailangan gawin. Para ang ating lechong kawali is crispy inside but moist and tender inside. So, crispy outside, moist and tender inside. So, ganyan lang po. Lalagyan ko rin ng aluminum foil itong isa pa. And then, pwede na tayong magsimulang magluto. Okay, ito na po. Nailagay ko na siya sa aluminum foil. So, ganyan lang po. Kailangan nakalitaw yung skin niya kasi para yung pagiging crispy niya hindi maantala. So, magiging crispy yan na outside and then juicy and tender inside. Ngayon po, isang tip po sa pag-air fry po, inilalagay ko po itong baking pan sa ilalim para po masahod niya lahat ng oil na lalabas dito sa pork or sa kahit ano niya iluluto natin. Ngayon, para po mas madali siyang hugasan at hindi na manatili dito sa baking pan yung ating oil, nilalagyan ko siya ng aluminum foil. Para yung aluminum foil na ang magsasahod sa kanya. So, hindi na masyadong mahirap linisin itong loob ng ating baking pan. And protection na rin ng baking pan para mas tumagal siya. Kasi pagka lagi yung mapapatakan ng mga grease, and then linis tayo ng linis hanggang sa in-scrub na natin ng in-scrub, ang tendency is ninipis na siya or baka kalawangin na. So, ganyan ang ginagawa ko. Nilalagyan ko siya ng aluminum foil para siya ang magsasahod sa lahat ng grease na babagsak. So, pwede na po tayong magluto ng lechon kawali using air fryer. Okay, ito na po. Isisigang na natin siya. So, andito siya sa wire rack. Ito yung pangsahod natin and then sasara na natin. Isa-set po natin sa air fryer. So, pindutin ng air fryer. Ayan po, nagbiblink ang air fryer and then iset natin ang timer na 25 minutes. So, 25 minutes ko po siya nilalagay na may aluminum foil. And then, 375 degrees Fahrenheit po. And then, start. So, 25 minutes for 375 degrees. So, ayan na po. So, babalikan po natin after 25 minutes. Okay, ito na po. Natapos na ang 25 minutes. So, kailangan ko muna siyang hanguin. Kasi, tatanggalin ko yung aluminum foil. And then, ibabalik ko siya ulit na wala na yung aluminum foil. So, ayan. Tanggalin ko muna yung aluminum foil, then balikan natin. Okay, ayan na po. Natanggal ko na yung aluminum foil. So, isi-set ulit natin siya sa air fryer. Pwede na natin siyang isara and then set ulit natin air fryer. Pag po wala na yung aluminum foil, nilalagay ko lang siya sa 6 to 8 minutes. Depende po sa laki ng karne. So, ilalagay ko muna siya ng 8. Ngayon, pag nakita ko na okay na siya ng 6 minutes, pwede ko na siyang patayin. And then, 350 degrees lang po. So, yung second pagluluto na walang aluminum foil is 350 degrees for 6 to 8 minutes po. So, start na po natin. Okay, so 8 minutes, 350. Okay, balikan po natin.
Okay, ito na po. Luto na siya. 8 minutes total po. So, hahanguin ko muna siya. Okay. The other one. Okay. So, ayan po, luto na siya. Kaya lang, ire-rest ko muna ng mga 10 to 15 minutes bago ko i-cut para yung moisture po niya is mag-set sa kanyang sa loob para moist and crispy. So, ipapakita ko po sa inyo pagka kinat ko na siya. Okidoki, ito na po. Pagkatapos ko siyang ma-rest ng 15 minutes. And then, ipapakita ko sa inyo yung nakuha kong oil. Ito siya. So, sa 700 grams na pork belly, ang nakuha kong oil is 3/4 cup. Yan po. Diba? Kung lalo na kung ipinirito pa natin to sa mantika, paano pa? Diba? Kaya okay na okay talaga ang air fryer. So, ipapakita ko sa inyo ngayon kung gaano siya ka-juicy and ka-crispy. Tingnan niyo naman yung tunog. Yung tunog na yan, oh. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na kaya ko nilalagyan ng guhit kasi para madali ko siyang mahiwa. Pag hindi kasi, mag-aaway kayo. So, tingnan nyo kung gaano siya ka-juicy. Yan. Pakita ko sa inyo kung gaano siya ka-juicy. Kung gaano ka-juicy ang kanyang loob. Oh, kita nyo? Mainit-init pa siya. Juicy and tender. Ayan. May nalaglag na. Kung gaano siya ka-juicy, oh. Ngayon, kung gaano ka-crispy outside. Lagyan muna natin dyan. Ito na. Tingnan nyo yung sound na yan. Sobrang sarap yata. Kailangan bigla yung pagkakat kasi crispy. Para walang and finally, ito yung labas ng isa. Tanggalin na natin ito. Ayan na po. Tingnan nyo naman ang ating finished product. And tikman natin. Narinig nyo ba yun? Sobrang sarap po. Ayan na naman tayo.
Tender and juicy and crispy. Ano pang hahanapin nyo sa isang perfect lechong kawali using air fryer? Sana po nagustuhan nyo and sana po gawin nyo rin. Okay. Okay, ito na po ang ating finished product. Sana po nagustuhan nyo. Sobrang sarap ng balat niya. Daig pa ang lechon. Grabe. Ay ka, abay. Ay ka. Hindi pa, hindi ka, tikman mo. Pero po, may dumuduwit na konti. Walang balat rin. Yan, ako na may balat. Wow, sarap. Okay po, sana nagustuhan nyo. Ang perfect pong kapartner dito sa sausawan is suka na maraming bawang and paminta. O, tingnan nyo, ang sarap daw, sabi ng abay ko. So, ayan na po. 11 o'clock para lang makakain ako. Sana po nagustuhan nyo ang aking perfect lechon kawali using air fryer. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po sa atin. Bye!